Ay na tayo mapalad na tayo malayong nakakapagtipon. Amen. Praise the Lord. Lord to God, bago po sa ating pananalangin, tayo sandaling magbulay ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Ang ating pong mahal na pastor dyan ay hindi pa po connected. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay nasa aklat ng ikalawang Timoteo. 2 Timothy chapter 2 verse 20 hanggang 21. Napakaganda ng mensahe kaninang umaga. Amen. Lord. Talagang it is well taught. Ayan, yan ay talagang pinagtuunan ng panahon. Kaya biyaya na tayo ay ang ating mga espiritu na bubuhayan ng salita ng Diyos. Amen? Glory to God. Kaya ano ang mga katangian kanina, sabi ng kapatid, na naging dahilan upang tayo'y piliin ng Diyos kung tayo nakikinig kanina? Ang maging hangal. Amen. Purihin ang Panginoon. Ano pa po? Ano pa po yung pangalawa? Nag-devotion po ba tayo? Amen. Hangal, pagpapasakop. Sa mga online, ano po ang dalawang katangian na hinahanap ng Diyos o naging dahilan upang tayo piliin ng Diyos? Malaya po kayong sumagot. Siguro po hindi naka-on yung kanilang mic. Ayan. Hangal, ayan. Being full in this world and being weak. Amen? Being full and being weak in this world were the reasons why God chose us. Praise the Lord. Kaya, sa tutuusin, kung ating, if we will weigh ourselves, hindi man tayo talaga aabot doon sa pamantayan ng sanlibutan. Dahil maraming magaling sa sanlibutan. Truly. Maraming matalino. Amen? Amen. Maraming malakas. Sa sanlibutan, kapag mahina ka, if you are not influential, if you are poor, you have no voice. Truly. But praise be to God because those who are weak and those who are poor, those are the ones that God is listening to. Praise the Lord. When it comes to their prayers, Amen. Praise when it God. comes to their desires. Kaya mga kapatid, let us read our text. Tayo mga kapatid bilang being the poor and being the weak, tayo ang mga sisidlang marupok. Amen? Tayo ang mga sisidlang walang halaga. Ngunit tayo ang sisidlang pinili ng Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. We are the jars of clay. Purihin ng Panginoon. Sabi dito, datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pila, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. At ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Sabi sa 21. Purihin ng Panginoon. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Praise God. Kaya balikan natin yung verse 20. Ano daw yung mga kasangkapan sa bahay? Tayo ang bahay ng Diyos. At sa bahay ng Diyos, may iba't ibang mga kasangkapan. Mayroong ginto, pila, mayroong kahoy, may lupa. Alin kaya sa mga ito tayo? Kahoy at lupa. Mga kapatid, palagay nyo. O sa mga online, mga kapatid, alin kaya dito tayo? Tayo ba'y ginto, pila, kahoy, lupa? Alin tayo dito? Oh, tayo walang iba kundi lupa. Mga lupa lang tayo. Nanggaling tayo sa lupa. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, di ba? Kapag ang tao na maalam na sa mundo, saan bumabalik? Sa lupa. Ang katawan sa lupa. Pero ang spirito, bumabalik sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa loob ng bahay, mayroong ginto, pilak, kahoy, at lupa o putik. Ang ginto at pilak, saan daw ginagamit? Sa mahalagang okasyon. Amen? Sa mga tuwid, kung hindi tayo ginto, we are the least.
Amen? Napakababang halaga natin. Di po ba mga kapatid? Mahalagang okasyon, yan, ang ginto, pila. Ito yung mga taong lumalayo sa kasamaan, nakatalaga sila sa Panginoon at kapag ipaginabang sa Kanya. Oh, yung kahoy at putik, sila naman yung mga pang-araw-araw na ginagamit. Totoo naman. Sulit. Kung ikaw ay may kubyertos na ginto, araw-araw mo bang gagamitin ang gintong kubyertos mo? Yeah. Di ba gagamitin mo lang yun kapag may bisita, no? Mm. Usually kapag may bisita, dun mo gagamitin. Kamaratot mo lang. Pero kung kakain ka ng halimbawa, mag-uulam ka ng tuyo, I don't think na gagamitin mo ang gintong kubyertos. Ay. Hindi po ba? It's either magkakamay ka. Amen? Kaya mga kapatid, may mga sisidlan pala sa teksto nating binasa. Mayroong mga sisidlang ikapupuri. No? Sabi dito. At ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Dito sa mga kasangkapan na nabanggit, mayroong mga bagay na magiging kalugod-lugod sa Diyos at mayroon din sa mga kasangkapan na ito ang magiging kasiraan para sa Diyos. Kumbaga, ikasisirang puri. Ayan. Hindi ka bahagi sa kabanalan ng Diyos. Amen? Puri ng Panginoon. Kaya ano ang malaking bahay? Binanggit natin kanina, ang bahay ay ang bahay ng Diyos. Tayo, kabahagi tayo ng bahay ng Diyos. Kaya, basahin natin sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Kung may mas mababaw na Tagalog, mas maigi po. Ayan, ASND. To God be the glory. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hanapin nga natin ito sa 2 Timothy, mga kapatid. 2 Timothy 3:15. Purihin ang Panginoon. 2 Timothy na po ba yan? 1 Timothy, sorry, 1 Timothy. Ayan. Ito sa aking notes ay 1 Timothy. To God be the glory. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. Kung basahin natin sa ADB ito, ginamit ang salitang bahay ng Diyos. Ayan. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kaya sa bahay ng Diyos, tayo ang bahay ng Diyos. Praise the Lord. Tayo ang iglesia. Sa loob ng iglesia, gaya ng binasa natin sa teksto, mayroong ginto, may pilak, may kahoy, May lupa po. may lupa. Ngunit, ang nais ng Diyos, kahit ano pa mang elemento ka sa mga kasangkapang ito, mga kapatid, dapat tayo, pakanasain natin na tayo'y sa ikapupuri ng Diyos. Amen? Pakanasain natin na tayo'y ugaliin natin na tayo'y nasa bahay ng Diyos. Alam nyo, ma-share ko lang itong testimony. Nung minsan mga kapatid, nanaginip po ako. Doon sa panaginip ko, meron akong narinig na boses na nagmumula sa somewhere. Yan. Basta audible voice lang siya. Ang sabi niya, paalisin mo sila sa aking bahay. Matagal na akong kumbaga sa Kapampangan, malambat na akong magtiis karelo. Ayan. Nagbata. Oh. Matagal na akong parang umunawa, matagal ko na silang inunawa, parang ganun.
Sabi niya, paalisin mo sila sa aking bahay. Binigyan ko sila ng pagkakataon, ngunit sinayang nila ang pagkakataon. Kaya ngayon din, paalisin mo na sila sapagkat wala na silang silbi sa aking bahay. Yan ang sabi ng boses. Pagkatapos, ang aking katwiran naman dun sa boses, mga kapatid, sabi ko, huwag po, dahil sa biyaya po ng Diyos, sila ay nagsisikap. Sabi niya, binigyan ko na sila ng maraming pagkakataon, ngunit sinayang nila. Kaya ngayon din, paalisin mo sila sa aming bahay. Tapos biglang nag-alarm, devotion na. I don't know. But it was very clear. Kaya ayan, ipinanalangin natin yan mga kapatid. Yan, isinare din natin yan. Isinangguni natin yan sa ating mahal na pastor dyan. Kaya mga kapatid, mayroong mga kabahagi sa bahay na walang pakinabang. Amen. Kumbaga, sa mas mababaw na salin, may mga bahagi kasama sa bahay, mga bahagi na kasama sa bahay, na walang ambag sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga nagiging sa ikasisirang puri. Amen? Kaya mga kapatid, bakit kailangan nating maging malinis sa loob ng bahay ng Diyos? Lagi natin itong nagiging halimbawa. Kapag ang kasangkapan sa bahay marumi, ang mangyayari, hindi mo gagamitin. Amen? Ngunit kung ang kasangkapan ay malinis sa loob ng bahay, yan, handang gamitin. Amen? Readily available. Bakit po? Because it is clean. It is ready for use. Amen? To God be the glory. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos, nais ipaunawa sa atin na kabahagi ng bahay, na kailangan nating pakalinisin, sikapin na maging malinis ang ating mga sarili sa loob ng bahay. Bakit? Upang tayo'y maging handa na gamitin ng Diyos sa kanyang bahay. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nais kong basahin sa inyo po dito sa aklat ng Roma, sa kabanata siyang, Romans 9 verse 20 to 26, mahaba-haba ito, no? Bilang tayo ng mga kasangkapan ng Diyos, no? Siya ang lumikha sa atin. Mayroon siyang karapatan sa atin. Kaya ang tao na nilikha ng Diyos, maging sa kanyang sarili, wala siyang karapatang hindi magpagamit sa Diyos. Di po ba? Sapagkat ang may likha sa kanya ay ang Diyos. Ngunit ang tao, minsan, ginagawang dahilan ang kanyang pagiging marupok. Amen? Hindi nais ng Diyos na gawin nating dahilan ng ating pagiging marupok upang hindi natin gawin ang kalooban ng Diyos. Ang tao kasi maraming, alibay. maraming mga dahilan. Sabi nga nung awit, kapag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Right. Amen? Kaya wala tayong maidadahilan. Bakit po? Sapagkat nilikha tayo ng Diyos. Kaya kung sino man, gaya ng halimbawa, may isang bagay na nilikha. Kung sino ang may likha doon sa bagay na yon, may karapatan niya ang naglikha sa kanya. Kaya yan ang Diyos sa atin. Amen? Basahin natin ang mga talatang ito. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Kaya minsan ng tao, no? Kinu-question niya ang Diyos. Bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit? Dumating na ba tayo sa ganyan? Yes. Yes. No? Dumating siguro sa atin yung halimbawa, nakaranas tayo ng matinding pagsubok. Siguro tinanong mo, bakit
Bakit, Panginoon? Bakit nangyari ito? Bakit ganito, no? No? Sabi sa 21, o wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo. Kaya tayo ang putik. Tayo lupa. No? O wala bang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangaghahanda na sa pagkasira. Kaya totoo, bagamat tayo mga luwad lamang, tayo mga lupa lamang, mga putik lamang, ngunit napakalaking pagpapahinuhod sa atin ng ating Panginoon. Amen. Tayong mga mababang klaseng kasangkapan. We are the least among the least. But still, by the grace of God, naging mapagpahinuhod sa atin ang Diyos Praise the Lord. sa atin na mga walang halagang sisidlan. Glory to God. Praise Amen? Sabi sa 23, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, ng kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, tayo na mga sisidlan ng Diyos, tayo na mga putik, luwad, lupa, pinaka walang halagang kasangkapan. Amen? Tayo'y pinili ng Diyos the bago pa. Lord. Bago pa, nung unang panahon, before even the time. Mga kapatid, upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord. So that His glory may manifest through us unworthy vessels. Amen? To God be the glory. If we will continue to read until 26, sabi sa 24, maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula sa mga Hentil. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa damong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo noon, hindi tayo kaibig-ibig. Bakit? Marupok nga tayo. Amen? Marupok tayo. Wala tayong halaga. Tayo ng mga hindi kaibig-ibig. Pinili tayo ng Diyos upang ibigin niya. Praise the Lord. Upang ibigin niya at tawagin mga anak ng Diyos. Praise God. To God be all the glory, kaya napakapalad natin. Praise Amen? the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo naman na bilang mapalad. Tayo na mga bilang mapalad, bilang tayo mga marupok na sisidlan. Pag sinabi mong marupok, ibig sabihin, you are vulnerable. You are at risk. Hindi po ba? You are prone. Ayan. Kapag sinabing vulnerable, ngunit mga kapatid, sa kabila naman ng ating pagiging marupok, bilang ang ating Panginoon na siyang lumikha sa atin, mayroon siyang kapangyarihan at kahabagan na tayo'y hindi mawasak. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya, mga pagkakataon na mararamdaman mo na parang ika'y wasak na wasak. May mga pagkakataon na parang feeling mo, ika'y basag na basag. Basag ka dahil sa mga pagsubok. Hindi yung basag ka dahil lasing ka. Amen? Ibang klaseng basag yun, mga kapatid. Kaya basahin natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8. How are we made up as jars of clay? Bilang mga lupang mga sisidlan. Sisidlang putik. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8, mga kapatid. Basahin natin ito. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi nangaghihinagpis.
nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Basahin natin ito sa mas mababaw na Tagalog. Purihin ang Panginoon. Sa aming mga pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan, pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami naguguluhan, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Sabi sa ibang salin, kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nadudurog. Nalilito, ngunit hindi nanlulupaypay. Pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan. Pinababagsak, ngunit hindi nawawasak. Napakagandang salita ng Diyos. Praise the Lord. Kung bakit ito sinalita ni Apostol Pablo, sapagkat naging karanasan niya ito. At tayo bilang kabahagi sa tinawag ng Diyos, tayo na bahay ng Diyos, mga kapatid, tayo rin, hindi tayo hahayaan ng Diyos. Hindi tayo hahayaang mawasak ng Diyos. Yan. Praise the Kung Lord. mawasak man tayo, kung madurog man tayo, muli tayong huhubugin ng naglikha sa atin. Glory to God. Praise the Kaya maganda yung minsan nawawasak ka din no? Hallelujah. When you feel broken, you will feel the molding. Oh, yeah. Amen. Amen? Kapag feeling mo, ikaw basag ka, nawawasak ka, no, mga kapatid, feeling mo, durog ka na sa loob-looban mo. Hindi tayo hahayaan ng Diyos sa ganung kalagayan. Praise the Lord. Huhubugin tayo ng Diyos ayon sa kanyang wanis. Kapag sinabi nating wanis, hindi lang literal dun sa kanyang kalikasan, kundi ayon sa kalagayan na nais niya tayo'y mahubog. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ano ang kayamanang tinutukoy ni Apostol Pablo? O, basahin natin sa talatang 7. 2 Corinthians 3 verse 4. Di po ba tayo, sabi dun sa talatang binasa natin, upang mahayag sa atin ng kalwalhatian, no? Ang kayamanan. Ano po ba ang kayamanang ito na tinutukoy ni Apostol Pablo? Sabi sa 2 Corinthians 3 verse 4, nasasabi namin ang mga ito dahil sa mga ginagawa ni Kristo sa pamamagitan namin at dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos. Basahin natin sa ADB. 2 Corinthians 3:4. Ayan. Sa FSB. Basahin ko po sa FSB ito. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip. Verse 7. Ayan. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kalwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises? Saan tayo napunta? 2 Corinthians 4:7. Ayan. Purihin ng Panginoon. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito. Ayan, mas malinaw ito. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Kaya sino ang mga sisidlang lupa? Praise the Lord. Tayo. Tayo ang mga sisidlang lupa. Amen? Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Kaya tayo, we are the chosen vessels. Praise the Lord. Amen? We are the chosen, unworthy vessels. But, despite of our unworthiness, our God entrusted to us His treasures. Kaya nga, alam niyo ba yung awit na Amazing Grace? He set the treasures in jars of clay. Amen? Our God set His treasures into us. And what is this treasure? What is this treasure? I'd like to read this. 2 Corinthians 3 verse 4. FSB. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya dito po sa salin na ito,
Ang kayamanan pala na tinutukoy ni Apostol Pablo na inilagay sa atin ng ating Panginoon na kanyang mga sisidlan ay ang kayamanan ng liwanag ng Ebanghelyo. Kaya anong kayamanan? Ano ang kayamanan? Oh, Word of God. the gospel. Totoo namang kayamanan ng gospel. Bakit po ba? Oh, ang gospel naging dahilan upang tayo maligtas. Praise the Lord. Ang gospel naging dahilan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Ang gospel naging dahilan upang tayo magkaroon ng bagong pagkatao. Praise the Lord. Ang gospel naging dahilan upang tamuhin natin. Oh, dahil sa gospel, ipinagkaloob sa atin ang mga bagay ng kabanalan, Praise God. maging sa kabuhayan. Napakaraming pakinabang ng Ebanghelyo sa ating buhay. Kaya gaya ng sabi ng Apostol Pablo, ito ang tunay na kayamanang inilagay sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo, we live by the gospel. We live through the gospel. Bakit? Amen. Through the gospel, we are called. Diba? Lagi natin inaawit yan eh. Through the gospel I was called. Dahil sa Ebanghelyo, sa liwanag ng Ebanghelyo, mga kapatid, naging tayong kabahagi ng bahay Praise the ng Lord. Diyos. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Now, mga kapatid, ayan. Sino ang ating mamamalayo? Kung tayo ay mga luwad, kung tayo ay mga sisidlan, sino ang ating mamalayo? We are the jars of clay. And who molded us? Purihin ang Panginoon. Isaiah 64 verse 8. Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama, kami ang malagkit na putik, at Ikaw ay magpapalayok sa amin, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. You are the Potter. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kanina inawit natin, no? Use me, fill me, mold me. I give my life to you, to the Potter's hand. Praise the Lord. Amen? Ang Panginoon ang siyang ating mamanmalayok. Kaya ang Panginoon ang siyang humuhubog sa atin. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kaya, totoo po yan na tayo'y mga putik lamang. Sabi nga ng kapatid, nanggaling tayo sa putik, babalik tayo sa putik. Ang espiritu natin galing sa Diyos, babalik din sa Diyos yan. Amen? Purihin ang Panginoon. Sabi sa Genesis 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Kaya hindi tayo nanggaling sa unggoy. Hindi totoo yun. Oh, mga kapatid. Wala sa bukabulyaryo ng Biblia ang ebolusyon ng tao na pinanggalingan ay unggoy. Primates. Yan. Hindi tayo naniniwala doon ang lumikha sa atin ng Panginoon. Amen? Purihin ng Panginoon. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Praise the Lord. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya malinaw na malinaw. Ang Panginoon, no? Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Praise the Lord. Kaya tayo mga sisidlan ng lupa. Nilalang tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng buhay sa atin. Bilang siya na nagbigay ng buhay sa atin, siya rin ang may karapatang kumuha ng buhay natin. Right. Amen? Right. Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. Kaya mga kapatid, ano ang ating, what is our purpose? Anong Tagalog ng purpose? Ano ang layunin? Paggamit. Ano ang layunin ng Diyos? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Gamitin. Mga kapatid, to God be the glory. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 7, ngunit, taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang walang kapantay na kapangyarihang ito ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Yan ang sabi sa FSB, sa mas mababaw na salin. Sabi naman po dito, mga kapatid, nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lang kami ng palayok
na pinaglagyan nito para maipakita na ang hindi mapamarisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos at hindi sa amin, upang maihayag ang hindi matatawaran o maikukumparang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan natin. Kaya totoo yan. Kung ating ikukumpara ang ating kalagayan noon, nung tayo hindi pa binago ng Ebanghelyo, sasabihin ng tao sa'yo, kapag ikaw nakita ka niya ngayon, anong nangyari sa taong ito? Ibang-iba na siya. Amen? Dati, laman ka ng mga away. Ano pa? Laman ka ng kanto. Regulero. No? Puro maraming mga, kumbaga, sa mga bisyo. Ano pa? Kumbaga, kilala ka sa mga bagay na masasama. Lagim. Ngunit paano maipapakita ang kapangyarihan ng Diyos? Simula nang tayo'y binago ng Ebanghelyo ng Diyos. Kaya dyan naman nahahayag ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Sa ating mga home free, mayroong nagpatotoo doon. Oh. Nakulong siya. Bakit siya nakulong? Dahil sa droga. Ano pa? Gangster. Oh. Talagang nagkasala siya na pang life imprisonment. Hitman. Kumbaga, sa kulungan ka na mamamatay. Ngunit dumating ang pagkakataon sa kanya. Praise the Lord. Kaya binago siya ng Ebanghelyo. Kaya nga siya nakapagpatotoo. Oh. Yung inaasahan niya na sana siya'y mamamatay na doon sa bilangguan, napakawalan pa siya doon. Praise the Lord. Amen? Pinawalang sala siya. At nagkaroon siya ng pagkakataong mamuhay ulit. Mamuhay ulit na may bagong patotoo. Praise the Bakit? Lord. Sapagkat siya'y ginawang bagong nilalang ng Diyos. Kaya doon talaga, nung siya'y nagpatotoo, doon mo naman makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. Kaya tayo, mga kapatid, tayo na mga sisid ng mga lupa. No? Babalikan natin yung topic kaninang devotion. We are the weakest. We are the poorest among all. But praise be to God. Nilagay tayo ng Diyos sa kalagayang, basahin natin sa unang Pedro, Praise the Lord. 1 Peter chapter 2 verse 9. Anong kalagayan ang ibinigay sa atin? O saan tayo inilagay ng Diyos? Anong kalagayan ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Verse, basahin natin ito. Yan. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari. Sabi sa ASND, basahin natin sa AEDB ito.